32 taon na si Sister Sonia Advincula sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC, pero ni minsan hindi pa niya naranasan ang nangyari noong Hunyo Agis. Si Sister Sonia ay ang Deputy Administrator ng KOJC sa Glory Mountain. Dito, giniba ng mga otoridad ang kanilang gate, nilusob sa iligal na pamamaraan at pinosasan ang ilang mga miyembro. Para sa Kingdom of Jesus Christ, ang Glory Mountain ay isa sa mga pinakasagradong santuwaryo nila dahil sa kahalagahan nito sa pagtatatag ng kongregasyon at sa spiritual journey ng founder, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya't nang lusubin ng mga otoridad ang nasabing lugar nitong Hunyo Agis, nagdulot ito ng napakalalim na sugat, hindi lamang para sa mga miyembrong naroon nung ito'y nangyari, kundi para sa milyong-milyong miyembro ng KOJC sa buong mundo. Ug mao gid nang ginatudlo sa amo nga ang tanang dapit bisan asa mang dapit mao na gyud na siya nga ginaingon namo nga kay amo man ang dapit amo gyud ang ayuson. Unya sa kalit-kalit lang here comes ni abot silang ingon ana lang ilang gipang bungkag ang among dapit. Nakita gyud nako kung giunsa nila panamastama sa dapit nga among gialagaan. Kipundar na din ha, dugo, singot. Grabe, manang dili na mo madawat. Dili sa inaalala ni Sister Sonia ang mapait na pangyayari ay parang sinasaksak ang kanyang puso. Ganito rin ang sakit na naidulot kay Brother Albert Labandera, isa sa mga tagapangalaga ng Glory Mountain. Kami ang nag-alaga diha. Ako saksi kay si Pastor musaka siya sa Glory Mountain. Ingon na si Pastor na taba ayuhon na to ang Glory Mountain. Magwapuhon na to. Buhat na itong paraiso. Lalaki ko di kumilag pero silang ibuhat. Sa ilang pagguba sa gate mga igsoon, iguba nila ang among balay. Simbolo iguba nila. Ani Brother Albert, tiniyak naman nila sa mga otoridad na papapasukit sasamahan sila sa loob ng compound. Sa katunayan, nakiusap silang hintayin ang kanilang abogado, pero ito'y nauwi sa pambabastos at paglapastangan sa isang banal at napakasimbolikong lugar ng kingdom. Guba nila ang gate. Yun niya, pagsulot pag ilang mga igsoon, pataka lang sila o pangluwa. Napagin nangihi sa pader na pulis mga igsoon. Ngunit dili na mo gusto nga madisikret ang among lugar kay balaan na. Dili na mo masugot ana ang mga igsoon. Mautong tayo mga igsoon ni anak ko asa ang hustisya. Ang mga sagrado at simbolikong santuwaryo ng Kingdom of Jesus Christ na nilusob ng mga otoridad ay katumbas sa Vatican ng mga Katoliko, Mecca ng mga Muslim o Temple Mount ng mga Hudyo. Si Attorney Torion, Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ, ay isang Muslim at di niya lubos maisip sakalit gawin ito sa kanilang mga lugar sambahan na tinatawag na masjid o moske. Kung sa masjid nyo yung ginawa, pumasok kayo sa masjid, ihian niyo yung masjid. Nako, kami pong mga Muslim, kung gagawin po ninyo yan, alam na po ninyo siguro ang sagot po niyan. Iginiit ni Attorney Torion na dapat na nagkaroon muna ng proper seminar at training ang mga kapulisan bago sila ipinadala sa mga KOJC compound. Dapat ay nilinaw din sa kanila na mga sagradong lugar ito. Bago pa nakuha ng Kingdom of Jesus Christ, ang tinatawag nito ngayong Glory Mountain ay dati itong kalbo na bundok. Walang kapuno-puno, pero dahil sa pagmamahal ni Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi lamang sa kapwa niya tao, kundi pati sa kalikasan, ay naibalik ang dating ganda ng lugar sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement.
pati ang mga katutubo naapektuhan at nasaktan sa nangyari noong Hunyo Agis dahil ang Glory Mountain ay kanilang ancestral domain kung saan sila din mismo ang nakatira. Dito din matatagpuan ang Peace and Reconciliation Shrine ng tribo ni Dato Jarog at ng KOJC dahil minsan pa nalinlang ang mga katutubo ng mga makakaliwang grupo na kalabanin si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi basta-basta ang paglapastangan na ginawa ng mga otoridad sa KOJC compounds at dahil dito sinabi ni Sister Eleanor Cardona, Executive Secretary ng KOJC, na kinakailangang magkaroon ng reconciliation and rededication upang idalangin ang paghilom ng sugat ng bawat miyembro nito.